Good day mga pards! So for today's video ay nandito tayo ngayon sa China kung saan napaka-espesyal ng ating episode na to. Bibisitahin natin ang isa sa pinakamaganda at pinaka-high-tech na pabrika ng mga sasakyan, ang Geely. Kaya tara, samahan nyo kami sa biyaheng to. Magandang araw sa inyo mga pards and welcome back to our channel. At nandito tayo ngayon sa Momian Hotel kung saan magte-take tayo ng breakfast natin bago tayo bumiyahe at dumiretso papuntang Geely Factory. So guys, napakaraming choices ng ating breakfast today. So aside from cereal, meron ditong yogurt and meron dito mga fresh na mga prutas. May salad bar din para sa mga gulay. So kayo na bahala mamili ng dressing kung ano yung gusto nyo. Meron din ditong edamame sa mga mahihilig at may mga prutas pa dito na may milk. So ayan yung choices dito sa may side na to, and meron ding mga ham and cheese. So ayan ang mga pwede natin mapili dito sa buffet ng Momian Hotel. So ayan si Sir GJ, namamakyaw siya ng mga prutas. Sa kabilang side naman ay mga bread and pastry section. Okay, punta naman tayo sa main breakfast. So dito meron silang mga sausages, chicken and pork. Meron din mga chicken dishes, eto bacon, potato and spam at mga gulay. So meron sila niyan kung naghahanap kayo ng mga heavy meal for the breakfast. So ito naman para sa mga mahilig sa gulay. Meron sila dito iba't ibang klase mga gulay, from the mushroom, from the beans and bok choy, etc. etc. Meron ding available na omelette and syempre ang noodles, hindi mawawala sa Chinese yan. And of course, yang chow. So lipat naman tayo dito sa kabilang section. So meron tayong nakita ditong bread and of course other fried dishes kagaya neto. Fried egg, hindi mawawala sa breakfast yan. And syempre, meron silang mantaw. Bukod dyan ay meron din tayo dito mga fried dumplings guys. Ayan, masarap yan, natikman ko sobra. And of course, pwede tayo magpagawa ng ating omelette or any dish na gawa sa egg. So ito yung mga toppings na pwede nyong ipalagay. Meron din dito mga nilagang itlog, nilagang kamote at mais. And ito guys, yung itlog na to, kumuha ko niyan. So parang pinakulungan siya sa mga iba't ibang klaseng herb and spices. Kaya pagka kinain mo yung itlog ay meron ng lasa at meron ng amoy na kakaiba. Mabango tsaka nagdadagdag linamnam dun sa itlog. So ito, may mga iba't ibang klaseng siopaw dyan and noodles station kung gusto nyong magpagawa ng noodles, meron sila rito. So marami ring mga pagpipilian na toppings for the noodles. Kung gusto nyo may mga spicy, gusto nyo mild lang, ay kayo na bahalang magtimpla. And igagawa kayo ni chef ng noodles dito. So ito yung station niya. So dito naman sa side na to ay meron tayo dito tofu pudding. So parang tahuyan sa atin guys. And kayo na bahala maglagay ng toppings. Ito congee. So napaka-plain lang ng congee nila dito, parang lugaw lang talaga. And matabang siya. So kayo na talaga bahala magtimpla dun sa inyong congee. So we have here na mga ibang klaseng soup din. So hindi ko siya alam kung ano kasi nakasulat siya in Chinese. Pero ayan, so mga mahihilig sa mga hot soup, ito meron sila dito. And ito yung pwedeng ilagay ng mga condiments dun sa kanila mga congee and soup. So konti pa yung mga tao, 7:30 in the morning pa lang, and maganda rin kaming gumising para maligo at mag-prepare dahil aalis kami ng mga 9 o'clock papunta nga sa may Geely Factory. And ayan, nakapili nga rin si Mrs. ng kanyang aalmusalin. So ito, may cereal station and may beverage station tayo dyan for coffee and tea. Meron ding mga juice, and dito nagpagawa tayo ng ating omelette. So yung parang pinagawa natin is yung omo rice. So yung malisado yung loob ng omelette natin. So basically yung pinagawa natin dun sa chef is yung scrambled na egg tapos nilagyan ng parmesan cheese lang sa may loob. Pero ang magpapasarap dun guys is yung malasadong texture niya sa loob. So ito yung ating pinagawang omelette. So ito, pakita rin natin yung kinuha nating breakfast natin. So meron tayong yang chow dyan, may noodles, may sausage and bacon and mga mushroom. Cold cuts, kumuha tayo ng mga ham and cheese of course, tapos may salad and prutas.
So, ayan yung mga kinuha natin for this breakfast. Pero guys, syempre nangangamba ako at pagka marami kang kinain, babiyahe ka. So, kumuha tayo ng konting congee. Yung hard-boiled egg na pinukuluan sa mga spices. May samosa, may egg tart, may siopaw, at iba pa. So, ayan, tara guys, kain na muna tayo kasi mamaya ay babiyahe tayo papuntang Geely Factory. So, more or less ang biyahe daw ay abutin ng mga kulang-kulang na 2 oras. So, medyo ganun kalayo. So, kaya hindi rin tayo masyadong magpapakabusog kasi mahirap na bumiyahe ng busog at baka sa daan ka pa abutin. So, guys, napakasarap ng breakfast nila dito and talaga naman na mabubusog ka. After mag-breakfast ay niready lang namin yung gamit namin and dumiretso na kami sa lobby. Kasi dito yung meeting place namin bago kami sumakay ng bus papunta sa may Geely Factory. So, mga 9 AM ay exact departure na namin dito. So, ayan at kumpleto na nga ang lahat. So, time na para umalis. So, eto na, bumiyahin na kami papunta sa may Geely Factory. So guys, after 1.5 hour ay huminto muna kami rito para mag-stop over para sa mga gusto mag-comfort room. So maganda yung stop over nila dito guys, para mini mall. So ayan, makita natin napakarami rin mga pagkain na pwede nyo mabilhan. Pati mga ayan, damit, meron din dito. So tara, check natin guys. So pagpunta natin dito, may nakita tayo dito na mga kakaibang mga pagkain. So may mga prutas at kamote ba yun? Hindi natin sigurado. So ito, iba't ibang klaseng mga prutas din. So may mga persimmon and mga mansanas at kung ano-ano pa. And guys, one-stop shop na talaga siya. So para na rin siyang food court. So ito makita natin, may mga snacks din dito na mga kakaiba. And syempre yung tanghulo, very common lang yan dito sa China. So may nakita rin tayo dito guys na napakagandang vending machine na ang laman ay mga die-cast na mga sasakyan. So ayan siya. Grabe, ang cute to. Yan, so ang gagawin mo lang is pipili ka rito sa may screen kung ano yung gusto mong diecast na kotse o motor, tapos magbabayad ka using the QR code. So cashless na po tayo rito guys. And ayun, tas babagsak sa baba yung napili mong diecast. So ito rin, pakita natin yung mga iba't ibang klaseng snacks nila. So may mga giant squid dyan guys, at mga french fries, fried chicken, sausages, hotdog, etc. So ayan, parang ang sasarap ng mga pagkain nila, lalo na to. Grabe yung taba. So yan, papakita natin sa inyo kung ano yung mga pwedeng mabili dito sa may China. Ayan yung mga kanilang mga pagkain. Ayan, after ng stopover ay balik biyahe na naman kami, and sabi nga ng aming tour guide is kulang-kulang 1 oras na lang daw papunta sa may Geely Factory. So yung iba is nagpahinga muna habang nagtitake ng nap. And after ng mga ilang minuto ay nakarating na rin kami rito sa may industrial village ng China. So ito na rin yung facade ng harapan ng Geely Factory. So isa lang to sa mga malalaking factory ng Geely dito sa may China. So kung hindi ako nagkakamali ay ito yung pinakamalapit dito sa may Hangzhou. Ito yung factory dito sa may Ningbo. And guys, grabe, first time ko lang makakapasok ng isang factory ng sasakyan. So wala akong idea kung ano yung itsura ng loob ng mga factory ng mga sasakyan. And guys, grabe, sobrang amazing, sobrang lawak ng lugar na to guys. And grabe, ngayon lang ako nakakita ng ganitong kalawak na factory. So tara, pasukin na natin yung loob. So ito yung loob ng pinaka main building nila kung tawagin. So ito is mga office and mga display lang yung makikita natin dito. And may museum din. So ayan, nakita natin ang napakalaking LED wall. So dito naman is mga display ng mga bagong unit na mga lalabas, lalo na yung mga electric vehicles. Ayan, nagawa din ng Geely.
So guys, ito yung mga unit, grabe, sobrang ganda, sobrang sophisticated na mga electric vehicle nila dito. Mamaya guys, titingnan natin yan, i-walk through natin yung mga sasakyan dyan. So before that is kakain daw muna kami ng lunch since alas 12 na ng tanghali. So ayan, so nag-prepare sila dito ng simple lunch namin. So ayan, aside from soft drinks, meron dito mga prutas. So meron din tayo ditong rice, may mga pizza and vegetables. So ayan, may french fries and chicken tonkatsu. So meron din ditong duck soup, may plain rice and iba't ibang klaseng vegetables. So may broccoli and mixed vegetable. So meron ding noodles, kangkong. So ayan, kangkong yan guys. Meron tayo ditong duck, orange chicken, meron ding shrimp at syempre merong beef. So ayan yung mga pinakain sa atin dito sa may Geely Factory. So ayan, napakaganda nung canteen nila dito kasi para siyang kwarto na magkakahiwalay. So ayan, napakaganda, may lunch area and kasama nun may mga tables. So yung ibang mga participant naman guys is nandun sa may kabilang kwarto. Same din ng itsura. And guys, after ng lunch ay diretso na uli kami sa main lobby and binigyan niya kami ng mga earpiece or headset na gagamitin namin throughout the tour dito sa may Geely Factory. So dito namin maririnig guys yung sinasabi ng aming tour guide, kahit na medyo nasa unahan siya ay maririnig pa rin namin. Boniti pa ang sedula. Boniti ang sedula. Yes! So guys, ayan si AZ, isa sa mga naging kaibigan namin dito na taga Saudi Arabia. And guys, grabe, 9 million followers yan sa social media nila dun sa may Saudi Arabia. Thank you. I love all Philippine people. Thank you. Mabuhay. Mabuhay. So grabe guys, parang Kong TV ng Saudi Arabia yan guys, wag nyo binabasta-basta yan. So ayan, at start na ng ating factory tour. So sumakay kami ng kanilang service vehicle papunta dun sa mga buildings na pupuntahan namin. So medyo malayo at magkakalayo yung mga buildings dito. And ang kasama nga natin dito sa service vehicle ay si Ma'am Elise, si Sir EJ and si Sir RV. So guys, makita natin walang obstruction sa mga labas ng Geely Factory. So kung makikita natin, napakalawak din at meron din sila dito maliit na lake. And ito, makita natin dito yung mga nakapark na M-Grad na I think ay nire-ready nila for test drive yan. So ito, papasok na tayo, automatic gate kung saan bumubukas pag may paparating na sasakyan. At ito, nakapasok na tayo sa loob ng Geely. So iba yung ine-expect ko. Makikita ko sana mga maraming tao na gumagawa sa loob ng factory. Pero ito guys, kakaiba. Sobrang konti na mga tao nila rito. Kasi nga, yung ibang mga aparato dito ang nagpapagana na is mga robot. So ayan guys, nasa assemble area tayo guys. And makikita natin, napaka-konti ng manpower. So 2 tao lang ang nakikita natin dito. Pero grabe yung ginagawa. Sobrang high-tech na talaga. And puro robotics na yung gumagawa ng sasakyan. So ang maganda rin nga dito is yung mga tao hindi masyadong pagod. Dahil ang ginagawa na lang nila ay pinipindot na lang nila yung mga computer ng kanilang mga machine. Halos sa unang process ay hindi nila hinahawakan yung mga metal sheet ng ating mga sasakyan. Puro mga computerized na mga robot ang gumagawa at nagmamaniobra niyan. And napakaganda and organized nung kanilang factory. So by pace yung lipat ng mga sasakyan from this stage papunta sa kabilang stage. Iba't ibang klase yung mga ginagawa ng robots. And even sa paglilipat sa ibang assemble area ay grabe, napaka high-tech na rin at walang kahirap-hirap. Ayan na, grabe guys, sobrang nakakabilib. Sana ito yung ma-adapt natin sa Pilipinas para yung mga ginagawang mga local jeepney na gagamitin sa modernization ay ganito na kabilis at ganito na ka-high-tech. Para naman talaga masasabi natin na world class na rin yung mga gawang Pilipino. And ito guys, ibang klase yung carrier nila dito. Alam niya na kung saan niya dadalhin yan. Wala na pong nagko-control dyan. So ito sa painting section, pininturahan na rin nila yung mga sasakyan. After ng painting section ay yung pagdalagay ng mga interior and ng mga gulong, pati ng mga windshield. So ito na rin. And dito na rin guys yung pagdalagay ng mga system and pag-quality control ng mga sasakyan. So chine-check na rin nila yung mga makina, ilaw at pagkakabit ng mga kung ano-ano pa. So ayan na rin, ready na rin yan for test drive.
So ayun guys, sobrang saya dun sa loob ng factory. Iba-ibang building pala yung pinuntahan namin kasi bawat stage ng phase ng pag-assemble ay iba-ibang building. May building for assemble, may building for paint, may building for quality check. So ayun. So ito naman guys, papunta naman kami sa mini museum ng kanilang Geely factory. So dito, share nila yung history ng Geely kung paano nag-start and na-establish yung Geely automobile. So dito sa may LED screen na to is makikita rin nila yung monitoring ng different department nila. So makikita rin nila dito kung ilan na yung data real time, kung ilan na yung na-produce or ilan na yung ipoproduce pa lang ng Geely factory. Grabe, ang galing. So very accessible yan sa gustong tumingin dito. So just tap lang yung bilog na to. So pwede nyo makita yung data ng Geely. And guys, ito, isa sa pinakamaganda din dito is pinakita nila kung gaano katibay yung kaha ng Geely and kung papaano nila ginawa yung mga bagong electric vehicle kagaya ngayon. So ayan, ini-explain ni Kuya kung papaano in-engineer ang Geely car. So aside sa kotse, napakarami pang businesses ng Geely. Kagaya ng satellite guys, gumagawa na rin ng Geely ng satellite and meron na rin silang mga mobile phones na nilabas dito sa may China. Aside from satellite, phones, and anything, marami pang mga products na ilalabas ang Geely na may kaugnayan din sa technology. Kaya naman masasabi natin na Geely is really focusing dun sa mga technology product na mapapakinabangan ng mga tao. So grabe, napakagaling, napakaganda, and looking forward in the future na magamit natin yung ibang products ng Geely aside from sa mga kotse. And ito, i-share natin yung official photos ng Geely official photographers. So guys, after ng aming tour sa may museum ay nandito at nag-walkthrough naman kami sa mga Geely units na naka-display dito sa may lobby. So ito yung mga electric vehicles na lalabas soon sana sa market. Sana ilabas din nila to sa Philippines. So ito yung sample ng loob ng kanilang smart car. So grabe, very sophisticated yung dashboard. Napakalinis ng interior. So ito, pati mga compartment and back seat ay napakaganda. So makita rin natin yung infotainment system yung napakaganda, no? So ayan, check din natin yung ibang mga SUV dito. So ito maroon and yung white is same lang naman sila ng model. So dahil may nakasakay pa rito, doon tayo mag-check sa white. So ito is napakaganda rin and electric vehicle na rin siya. So check natin yung interior. So ayan, makita natin napakaganda ng dashboard and yung infotainment, grabe, nakaka-inlove. So nasa passenger seat din yung control kung gusto niya manood ng movie, makinig ng mga music and etc. Sa interior, wala akong masabi, pati sa seats. Yung compartment niya rito ay may cooler na and may panoramic sunroof. So napakaganda guys. And yung window glass niya, grabe, seamless. So ayan guys, nakita natin na ang dami rin gustong tumingin dun sa unit, kaya pinagbigyan naman natin sila. So ito yung smart number 3 unit. So pakita na lang natin. So more or less katulad din siya nung iba na electric vehicle. And ito naman is may maliit lang na infotainment na parang kasing laki ng tablet. So ayan, so yun yung air condition, compartment. Ay grabe, napakalinis, napakaganda. And full na yung kanyang panoramic sunroof hanggang dun sa dulo. Ito, check natin yung smart number 5 unit. So ito, grabe guys. Makita mo, andito na yung fully controlled sa infotainment system nila. Napakagandang size ng compartment, yung manibela, grabe, wala akong masabi, ang ganda. So kung passenger ka lang at ayaw mo ng boring na biyahe guys, eto dito sa may infotainment nila guys, swak na swak to para sa'yo. And kung sa forma lang, grabe guys, napakaganda din ang forma na itong SUV na to. And that's for today's vlog guys. So ayan yung aming tour dito sa may factory ng Geely dito sa may China. So ito ang ilan sa mga behind the scene photos ng official photographers ng Geely China. Kaya naman samahan nyo pa kami sa mga susunod na adventure dito sa may China. And for next episode guys, tara samahan nyo kami sa isang napaka-epic na welcome dinner kasama ng Vice President ng Geely Auto Corporation at ng iba pang delegates and participants all over the world. Kaya see you on next episode. Again, don't forget to like and share the video, follow my Facebook page and subscribe to my YouTube channel. Bye!